ka-country, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo matagal po ako hindi nakapag-vlog. Gawa po na nagkaroon ako ng infection sa mata. Ayan, nagkaroon po ako ng maliit na kuliti. Kaya lang, kinamot ko ng kinamot dahil diba sobrang katinong kuliti. Nagkaroon po ng infection. Siyempre dito sa shop, maalikabok, marumi yung mga kamay natin. As of now, marumi pa, hindi pa ako napaghugas. So, naikamot ko siya na maga po yung aking mga mata. Yung kuliti ko po, yung dito, halos umabot na sa kabila at umabot po dito yung maga niya. Kaya hindi ako makapag-vlog. Medyo nakakahiya po yung aking sitwasyon ng mata. Pero ayan, medyo okay na ang aking mata ngayon. Kaya ang pag-uusapan natin, shout out to Ma'am Mael Sangkaan. Mael Sangkaan, sabi niya, "Hi ma'am, pwede po kaya sa isang business permit lang, iisa lang ng barangay yung dalawang pwesto, same ng product, pero medyo magkalayo lang, yung isa tawid lang ng kalsada." Okay, so alam nyo ba ma'am, wait lang po. Alam nyo po ba ma'am na itong shop namin na ito, ayan, ito yung store, and then yung shop naman mismo ay ayan lang. Siyempre sa harapan lang po, diba? Alam nyo po ba na nung after ilang years ba? 17, 18, 19, 20, 21. Siguro after 5 years din bago ako ni-required ng LGU para kunan ng separate business permit itong shop. Same establishment, ini-explain ko nga po na bakit naman sir kukunan ko pa ng separate na permit, babayaran ko pa siya ng separate syempre sa business tax, DTI, same lang po yung establishment, nasa isang bubong lang. So required po pala yun kapag meron kang business na kumikita. So explained as ito ay store, yun ay shop at kumikita ng sarili niya. Kaya siya ay may sariling bayarin at siya ay kumikita, kaya dapat siya ay magbayad ng kanyang mga obligation sa ating gobyerno. So same lang po ang bubong, iisang bubong. Kaya yun po yung ini-explain ko sa mga ka-antrep natin na kung bakit kailangan na ang shop, yung store tapos may shop, ay dapat na may parte ang shop owner. Kasi maraming nakikipag laban, naglalabas ng kanyang opinion. Karamihan siguro yung mga mekaniko na dapat daw hindi na nanghihingi ng parte ng kita ng mekaniko ang mga shop owner. Hindi nila alam kasi kahit naman ako hindi ko sinasabi sa mga mekaniko na actually parang tayo na shop owner ang nagbabayad ng kanilang taxes kasi malaki ang kinikita ng mga mekaniko dyan sa shop compare sa parte natin na na mga shop owners. Magkano lang, di ba? 20%, 30%, 40% sa kanila halos lahat doon. Yan may permit na kinukunan na sarili. So doon sa tinatanong ni ma'am, I think yes po. Kung hindi kayo magkukusa, so okay lang naman. Pwede nyo naman sigurong hintayin na sitahin kayo. Actually, hindi rin ako nagkusa kasi before. So, nung inobliga na ako, sinita na, we have no choice but to get a separate business permit para sa ating separate business. Separate business siya kasi kumikita siya ng sarili niya doon sa sa performance, sa ginagawa niya, sa ginagampanan niya, kung anong meron dyan, kumikita siya, kaya business din siya, nahiwalay dito sa retail. So, kayo ma'am, I'm sure kung di man ngayon, siguro i-require din talaga kayo ng LGU or ng inyong munisipyo na pakuhaan po ng separate na business permit kahit natawid lang ng kalsada. Kasi yung same nga building, di ba? Kung ano yung kasi kukunan nyo po yan ng mga pag kumuha kayo ng business permit, kukunan niya ng, di ba may zoning, so susukatin, yung, malay mo, yung dito sa establishment mo na ito, concrete, gawa sa concrete, yung sa kabilang kalsada, light material, so mas maliit lang naman yung babayaran nyo doon. Yung sukat nyo dito, sa establishment na ito, sa tindahan nyo nitong malaki, yung sa kabilang kalsada, maliit. So, mayroon ka pa rin obligation doon kasi mayroong may establishment kang
itinayo doon, mayroong operation na nagaganap, mayroong negosyong nagaganap, may in and out ng pera sa iyong negosyo. Kaya kukunan mo po talaga yun ng separate na permit, DTI. So itong shop nga po, ito same atip. So may sarili yan siyang DTI permit, may sariling business permit as kagaya din itong store, nitong retail store na may DTI permit, may business permit din ito na sarili. So lalo na po yan kasi tumawid pa ng kalsada, 'di ba? Yung ano nga yung mga halimbawa isang building lang din tapos iba-iba yung iba-iba yung paninda, kukunan mo rin in the sense na iba yung product mo. Iyo nagkaroon ka na ng ibang ibang establishment, 'di ba? Nagkaroon ka na ng isang establishment. Pero kung ako kayo, ma'am, hintayin nyo na lang na na sitahin kayo. Sayang din yun kung hindi pa kayo sitahin ng isang taon, o 'di ba? Sayang din yun, hintayin nyo muna na mag 2 years, 3 years. Kasi kung halimbawa talagang kayo ay iobliga na talaga ng munisipyo, talagang niya po kayo, iobliga niya kayo doon, isasabayan doon sa pag-renew ninyo ng inyong main business. Kagaya dito nangyari sa akin, 'di ba? May isa kaming branch 5 kilometers away from here. So ibang barangay siya. So may sarili din siyang DTI, may sarili din siyang yung sa DTI sakop siya ng lahat kasi ang DTI naman natin regional, 'di ba? When we say regional, pwede ka mag-operate anywhere in your region. So pero meron doon, meron dito. Siyempre iba yung address doon. Iba yung address doon kasi ibang barangay siya. Tapos nature of business. Dito kahit same address siya kasi siya, yung nilagay nila siya na shop tapos ito yung store, ganon. Pero same establishment, 'di ba? So hintayin niyo na lang po na iobliga kayo kasi kung time na talaga na obligahin kayo ng munisipyo, pag nakita na nila na kailangan niyo ng kumbaga na-survive nyo na yung phase ng trial and error na sa ninegosyo ng ganyang negosyo at kaya nyo ng bayaran yung mga obligations natin, taxes, sila po mismo niyan ang mag-uubliga po sa inyo. Pag renew ninyo ng iyong main, ay isasabay nila yan sasabihin na nila na kailangan mo ng kuna ng permit yung iyong bagong business. Ganun po nangyari sa akin. Nagulat din ako. So kahit na anong reason ko na ganito, ganon. So okay lang din naman kasi din naman siya talagang totoo din naman na may sarili siyang kita. Kaya nga dapat na para doon sa mga shop owners, 'di ba? Baka hindi pa sila required na magbayad ng separate na permits at mga obligations, taxes doon sa shop nila. Kaya siguro nababaliwala pa nila doon yung sense of other yung pagsingil o yung pakikihati doon sa labor ng mga mekaniko para naman sa bayarin natin sa ating mga taxes. So yan naman, pinaka-tip ko po sa inyo ay hintayin nyo na lang na required kayo ng munisipyo. Kasi sayang din naman yun yung matitipid nyo kung hindi pa kayo i-required ng munisipyo. Kaya ayan, hintayin nyo na lang, ma'am. Sayang din yun. Kasi kung kailangan na, sila yan mismo ang magre-required po sa inyo. Yun lang, sana nakatulong. Thank you very much. Back to work tayo sa pagbablog dahil konti na lang yung pamamaga ng mata ko. Nangangati na siya ngayon just because ayun, pagaling na siya. Pina-check up ko siya kasi hindi ko na makayanan. Sobrang makirot na siya, makate, maga. Para akong binlak. Ayan, dito na mamaga yan. Ngayon wala na. Ilang araw na rin akong umiinom ng mga gamot. Thank you so much. See you in my next video. May paribago tayong pag-uusapan sa ating next video. Bye-bye!